Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa aking ulat ngayon, tatalakayin ko isang napakahalagang kasanayan hindi lamang para sa akademikong pag-aaral, kundi maging sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang kritikal na pag-iisip. Ito ay mula sa mga natatanging diskurso sa wika at panitikan kung saan binibigyang diin ko kung bakit mahalagang malina ang kasanayang ito at paano ito ginagamit sa iba't ibang larangan. Una, ito ay isang universal na kasanayan. Una sa lahat, sinasabi na ang kritikal na pag-isip ay isang universal na kasanayan. Ibig sabihin, anuman ang trabaho, posisyon, ay nakakatulong ang kasanayang ito sa paggawa ng matalinong pasya. Ito ay totoo. May mga trabaho na mas nangangailangan ng kritikal na pag-isip kaysa sa iba. Ngunit may iisang punto, saan man, kailanman at anuman ang sitwasyon. Napakahalaga nito. Ito ang dahilan kung bakit pinahahalaga ng maraming tao ang talento sa kritikal na pag-isip dahil nakakatulong ito pang masuking datos, timbangin ang mga opsyon at makabuo ng tamang solusyon. Sa madaling salita, ito ay kasanayang nagagamit sa kahit anong larangan at anumang antas ng responsibilidad. Pangatlo, ito ay pagbutihin ang kasanayan sa pagwika at pagtatanghal. Pinapabuti rin ng kritikal na pag-isip ang ating kasanayan sa wika at pagtanghal. Kapag marunong tayo magsuri ng impormasyon, mas nagiging malinaw ang paraan ng ating pagpapahayag. Natutukoy natin kung alin ang pangunahing ideya, paano ito ihaharap sa audience at paano ito ipapaliwanag sa maayos at lihikal na paraan. Makikita natin na kapag mahusay ang ating kritikal na pag-iisip, mas nagiging organisado ang ating presentasyon at mas nagiging epektibo tayo sa pagpapakita ng sariling ideya. Sunod ay itaguyod ang pagkamalikhain. Malaki rin ang naitutulong ng kritikal na pag-isip sa pagkamalikhain. Madalas hinihingi ng malikhain o creative na proseso ang kakayahang magsuri, magmuni-muni at bumuo ng bagong ideya. Minsan hindi madali ang pagbuo ng konsepto, maaaring dumaan pa ito sa proseso ng paghahambing ng mga ideya bago makarating sa pinakaangkop na solusyon. Sa madaling salita, ang kritikal na pag-isip ay hindi lamang nakatuon sa pag-aanalisa, kundi pati na rin sa pagbuo ng ideya at makabuluhang ideya na sa pamamagitan ng malikhaing proseso. Pang-apat ay ang pagbutihin ang pagmumuni-muni sa sarili. Ang kritikal na pag-iisip ay tumutulong din sa pagmumuni-muni sa sarili. Kapag sinuri natin ang ating sariling kaisipan, natutukoy natin ang ating mga pagkukulang, paano na natin maipapabuti ang ating sarili. May bahagi ng kritikal na pag-iisip na nangangailangan ng self-evaluation o pagwawasto ng sarili. Hindi natin maaaring taasin ang kalidad ng ating ideya kung hindi natin ito i-review at hindi tayo nagpapalipas ng oras para magnilay. Kaya ang kritikal na pag-isip ay nagiging daan upang tayo ay maging mas bukas, mas maingat at mas responsable sa ating mga desisyon. Panglima, malutas ang problema bago sila lumaki. Ang panghuli, isa sa pinakamahalagang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip ay ang kakayahan nitong malutas ang mga problema bago sila lumaki. Kapag marunong tayong tumingin sa sitwasyon mula sa iba't ibang anggulo, mas madaling nating natutukoy ang posibleng issue at mas mabilis nating nakikita ang tamang paraan upang malutas ang mga ito. Kung kaya ang kritikal na pag-iisip ay parang preventive tool. Nakakapigil ito pa sa paglala ng problema dahil napapanaw natin itong nasusuri. Ngayon naman ay magbigay tayo ng ilang konkretong halimbawa kung paano ginagamit ang kritikal na pag-iisip sa iba't ibang trabaho o posisyon. Una, manager, maingat na sinusuri ang mga puna ng customer at ginagamit ang impormasyon upang makapagplano ng mga epektibong training sessions para sa mga empleyado. Susunod ay ang real estate agent. Sinusuri ang mga bahay at mga lokasyon nito upang malaman kung alin ang pinakamabentang paraan upang maibenta ito sa customer. Susunod ay ang stock investor. Tinitignan ang balita, takbo ng merkado at kondisyon ng kumpanya bago magdesisyon kung magbibenta o bibili ng stocks. Now, sa kabuuan, makikita natin na ang kritikal na pag-iisip ay hindi lamang karaniwang kasanayan. Ito ay pundasyon ng matalinong desisyon, malinaw na komunikasyon, at epektibong pag-aanalisa.